Yo, magandang araw mga parikoy. So ang video natin ngayon ay ipapakita ko sa inyo kung bakit nga ba naparami yung ating mga globe valve dito sa barko. Samantalang meron naman tayong mga gate valve, ngunit hindi ganun karami sa globe valve na ginagamit natin sa barko. So sa video ito mga parikoy ay ipapakita ko muna sa inyo yung iba't ibang bahagi ng pipings kung saan ginagamitan siya ng mga globe valve. Katulad niyan sa ating mga seawater cooling system, pati na rin dito sa ating freshwater cooling system. So mapapansin nyo mga parikoy na kadalasan malamang sa malamang ginagamit natin dito is mga globe valve. Ganun na rin mga parikoy dito sa ating lube oil system. So mapapansin nyo kadalasan globe valve pa rin yung ginagamit natin. So pati na rin mga parikoy sa pag-angat sa ating freshwater expansion tank. So globe valve pa rin yung ating makikita. So iba't ibang posisyon, ngunit iisang globe valve lang yan. Pati na rin dito mga parikoy sa ating tinatawag na fuel oil transfer from storage tank to service tank. So mapapansin din natin mga parikoy, apat na barbula yan, the same lang na globe valve. So pag-uusapan natin yan mga parikoy, kung bakit nga ba ganyan yung ating ginagamit at ano ang laman ng ating mga globe valve. So sa bahaging ito mga parikoy ay titingnan natin yung kalabasang anyo ng ating globe valve, kung saan mapapansin yung mga parikoy na medyo pabilog siya or medyo spherical yung kanyang anyo. So mapapansin natin mga parikoy dito sa kanyang body or sa kanyang housing is mayroong arrow na nakaturo. So ibig sabihin one way lang yung ating tinatawag na globe valve. So basically mga parikoy, isa lang yung kanyang suction at isa lang yung kanyang discharge. So hindi siya pwedeng pagbaliktarin. So ngayon mga parikoy ay kukumpara natin siya dito sa ating tinatawag na gate valve naman. So ito ay isang uri ng gate valve mga parikoy. Kung mapapansin nyo, parang may isang plate dito na nakaharang or naka-shut off sa ating pinaka flanges. At ngayon mga parikoy, pag binuksan natin yung barbula is aangat lang yung ating parang plate or pinaka gate mismo dito sa ating gate valve. So basically mga parikoy, pag ikumpara natin sila, parehong sizes lang, is mas murang bilhin yung ating tinatawag na gate valve. Mapapansin nyo rin mga parikoy na sa kanyang itsura is dihamak na mas malaki si gate valve compare dito sa ating globe valve. So mas mataas or mas malaki ang posisyon na ginagampanan ni gate valve. So kadalasan na gamit ni gate valve mga parikoy is yung totally open and totally closed yung kanyang posisyon ng kanyang gate mismo sa kanyang housing. So dito naman si globe valve is napakaganda niyang gamitin kung saan gumagamit tayo ng mga control flow ng pressure or ng ating element. So dito mga parikoy, isang example natin yung mga gate valve natin. So mapapansin nyo pa lang mga parikoy sa kanyang itsura, sa kanyang physical na anyo is napakataas ng kanyang lugar na kanyang inuukupa dito. So mapapansin nyo mga parikoy, kasi nga yung kanyang gate mismo sa kanyang housing is mataas yung kanyang pag-aangat. Mapapansin natin na napakaliit na mga valve na ito, ngunit malaki ang kanyang espasyo na ginagamit. So ito mga parikoy, yung ating storage tank, ginagamit natin ditong valve is yung gate valve. So ito naman mga parikoy yung ating comparison kay globe valve saka sa ating gate valve. So sa puntong ito mga parikoy, meron tayong isang example ng globe valve kung saan natin itong babaklasin para makita natin kung bakit nga ba ganito ang kanyang postura. So eto na nga mga parikoy, isang example ng globe valve natin. So ito ngayon ay isang maliit na globe valve lamang, ngunit pag atin itong binuksan is the same lang ang kanyang working principle doon sa ating malaking globe valve na ipinakita kanina. So dito mga parikoy, mapapansin nyo kaagad na meron siyang indication na suction to discharge. So yung arrow mga parikoy, mapapansin natin is hindi siya totally straight. So makikita mga parikoy is meron siyang pababa at paangat na naman diretso sa kanyang arrow. So ito ngayon mga parikoy is yung ating titingnan kung bakit nga ba ganito yung kanyang postura at bakit napakagandang gamitin si globe valve sa ating pressure control. So isa itong valve mga parikoy kung saan napakagandang gamitin sa pag alalay ng pressure natin ng ating tubig or hangin. O depende mga parikoy kung ating gagamitin ito sa ating lube oil or kahit ano pa
na gamit sa barko. So dito mga pare ko, yung ating hand wheel meron kaagad indication dito na S at saka O. So ibig sabihin pag S, shut off yan mga pare ko, at O naman for open. So may arrow yan, automatic. Same lang yung kanyang pagbukas sa ating nakasanayan. So kung kakalasin na natin mga pare ko, kukunin na natin yung ating stem nut sa kanyang hand wheel. So yan mga pare ko, yung ating stem is yung ating pinaka straight na bakal na papunta sa ating valve sa ibaba. So meron siyang nut mga pare ko, merong washer, at tatanggalin na natin ngayon yung ating tinatawag na hand wheel. So ayan mga pare ko. So dito naman mga pare ko, sa actual na itsura sa labas is mapapansin natin na yung suction is di hamak na mas malaki kumpara dito sa ating discharge. So siguro mga pare ko, ginagamit ito sa ating hangin kung saan nagko-control siya dito sa ating discharge. So tinatanggal na natin mga pare ko yung nut para sa ating packing. So mapapansin ninyo mga pare ko na mayroon tayong maliit na bakal dyan. So etong bakal na ito mga pare ko is yung nagbibigay ng tulak or pressure dito sa ating packing, yung puti na bahagi sa gitna mga pare ko, para hindi magkaroon ng singaw dito sa ating stem, sa ating pinaka globe valve. So tatanggalin na natin mga pare ko yung pinaka bonnet ng ating globe valve. So sa mga malalaki mga pare ko, ang tawag natin dyan is yung ating bonnet, kung saan yan yung nagbibigay ng kapit sa ating valve stem at saka sa ating valve body. So eto na mga pare ko, ilalabas na natin yung ating globe valve sa kanyang housing. So mapapansin nyo mga pare ko is totally nakasitting siya sa ating face sa ilalim ng ating globe valve. So ngayon mga pare ko is titingnan lang natin muna kung bakit nga ba ganon yung kanyang itsura sa kanyang arrow, kung bakit hindi siya totally straight, diretso or sagad siya sa suction papuntang discharge. So tutusukin natin sa mga pare ko at makikita natin na nasa ibaba pala yung ating suction sa pinaka housing. So hindi siya diretso mga pare ko natutuloy sa ating discharge. So ibig sabihin mga pare ko, yung nagsisilbing lock or nagsisilbing separation niya sa kanyang closing at saka sa kanyang opening is yung face ng ating pinaka globe valve mga pare ko. So good siya mga pare ko para sa ating control flow, kung saan kaya niyang magbukas ng napakaliit na bahagi lamang. So ito totally closed since andyan siya sa loob. So ayan mga pare ko, mapapansin nyo na nasa ilalim lang siya ng ating face. So ngayon naman mga pare ko, dito naman tayo tutusok sa ating discharge. So ayan, mapapansin nyo, kitang kita mga pare ko na dito siya lumusot sa itaas na bahagi ng ating pinaka globe valve mismo. So kung titingnan natin mga pare ko, kung suma total is sa baba papunta sa itaas yung pasok ng ating tubig or yung ating hangin, yung ating lube oil, yung ating fuel oil sa ating globe valve. So nagsisilbing bukasan mga pare ko pag naangat or binuksan natin yung ating pinaka globe na facing mismo mga pare ko dito sa ating barbula. So napakaganda nga nitong gamitin mga pare ko kapag tayo ay nagko-control ng flow ng ating element. So ngayon naman mga pare ko is titingnan natin sa may suction natin yung kanyang itsura, since dito natin makikita yung kanyang pagbukas. So ayan mga pare ko, susubukan nating pipihitin yung ating stem dito. So bubuksan natin, mapapansin nyo mga pare ko na umangat nga yung ating pinaka valve mismo sa kanyang face, sa kanyang setting. So ayan, kung sasarado is ganun din, bubuksan natin, mawawala siya mga pare ko since nagbubukas siya paangat. At kung sasarado natin is totally maglalaping siya doon sa kanyang face. So ganyan lang mga pare ko yung basic na working principle dito sa ating mga globe valve. So mayroon akong separate na video mga pare ko kung saan nag-overhaul tayo ng isang ordinary globe valve. So sa kaalaman ng lahat mga pare ko, napakaraming uri ng globe valve, ngunit ganun pa rin yung kanyang working principle mga pare ko, kung saan siya pa rin ay nagtotally naglap yung ating valve mismo sa kanyang facing. So ngayon mga pare ko is kakarasin natin yung ating valve stem sa kanyang
valve guide kung saan makikita nyo mga parekoy yung ating packing or yung ating sealant para hindi magkaroon ng singaw yung ating barbula. So ganyan lang mga parekoy, ito ngayon yung ating tinatawag na valve stem dito. So may iba mga parekoy, separate yung kanyang valve stem sa kanyang totally valve mismo or sa ating globe valve. So ito namang isa mga parekoy, mapapansin nyo yung ating plastic sa ating pinakaloob is yan yung ating nagbibigay ng seal or sealant para hindi makalabas yung ating element na ating ginagamit. So kung tatanggalin natin itong mga parekoy is ganyan lang yung kanyang itsura. So dito is plastic yan. So pag malalaki na mga parekoy, ginagamit na natin dito is yung ating mga gland. So ayan, ibabalik lang natin mga parekoy. So dito mga parekoy, dahil alam nyo na yung iba't ibang uri at iba't ibang bahagi ng ating globe valve dito, is ibabalik na natin siya mga parekoy sa kanyang original na anyo. So ganun lang mga parekoy, kung ano yung mga binaklas natin kanina is ganun lang din yung ating ibabalik ngayon. So dito mga parekoy, ibabalik na natin yung ating maliit na bakal kung saan nagbibigay siya ng pressure or tulak dito sa ating gland or sa ating sealant mga parekoy para hindi magkaroon ng singaw. So ang nangyayari mga parekoy, pag itong ating maliit na plastic dito yung ating gland is nasira, yan is magbibigay yan ng singaw dito mga parekoy sa ating stem. So ayan, ibabalik na natin siya mga parekoy sa kanyang pinaka-housing mismo para magamit na natin yung ating valve nito mga parekoy. So ayan, ibabalik lang natin siya. So itutusok lang natin siya sa kanyang housing. So isa pang binabantayan dito mga parekoy sa pagbabalik ng ating globe valve is dapat yung ating valve guide is hindi siya mauga dito sa kanyang posisyon. So ayan mga parekoy, mapapansin nyo naman na totally nakasit siya dyan sa kanyang posisyon mga parekoy. So ngayon is ibabalik na natin yung ating bonnet or yung ating lock mga parekoy sa ating valve. So pwede nyo lang i-test mga parekoy yung kanyang galaw kung saan dapat nga ito ay swabe lang mga parekoy. So ganun nga mga parekoy, kapag wala pang pressure na hinahawakan yung ating barbula, ngunit makunat na itong buksan mga parekoy sa ating kamay lamang, is posibleng may mali mga parekoy or barado yung ating valve stem sa kanyang valve guide. So ayan mga parekoy, i-test natin siya sa kanyang hand wheel kung swabe nga ba itong iikutin. So ayan mga parekoy, swabe naman. So ibig sabihin na napakaganda or nasa ayos pa talaga yung ating barbula dito. So pwede mo nang higpitan pa isa-isa mga parekoy, magsisimula kayo sa bonnet niyan at saka sa ating sa may gland natin mga parekoy or sa ating seal. So hanggang dito na lang ako mga parekoy, na may marami kayong natutunan sa iba't ibang bahagi ng ating globe valve, kung bakit ganyan yung kanyang posisyon at bakit ganun din yung kanyang indikasyon ng ating arrow mga parekoy. So yung kasagutan natin yan mga parekoy is yung ating globe valve is napakagandang gamitin ng mga parekoy sa ating flow control at sa ating mga liquid sa hangin or sa ano pa man mga parekoy, is napakagandang pili nitong ating globe valve. Yun nga lang is one way lang siya, isa lang yung ating suction at isa lang yung kanyang discharge. Ngunit ito mga parekoy is nagbibigay ng napakagandang effect sa kanyang trabaho, which is yung flow control. Pwede mo siyang gamitin ng dahan-dahan yung pagbukas, yung totally close, yung totally open, yung medium. So walang pili yung ating globe valve mga parekoy. So maraming salamat sa inyong panonood mga parekoy. God bless sa inyo dyan, and always as peace.